Hello guys, welcome. For no contact situation, tingnan natin kung ano yung energy mo at energy ng person mo, okay? Give me the message. Ikaw muna ang titingnan ko, ano yung energy mo sa person mo. Ayan, be open-minded po hindi halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na ako. Happy New Year sa inyong lahat. Start na tayo, no? Ano yung energy mo, okay? Tingnan muna natin yung energy mo. Give me the message. Anong energy mo sa person mo? Okay, meron ka ditong King of Air, upright, then Five of Water, reverse. Nafe-feel ko dito, no, sa energy mo. Alam mo yung tipo na, no, meron ditong tao na Gemini, Aquarius, and Libra. Then, Capricorn. Ay, sorry. No, hindi pala Capricorn. Ano to Five of Water. So, nafe-feel ko dito ng Scorpio, Cancer, and Pisces. Malakas yung Scorpio. Then, dito sa isa, malakas yung Aquarius. Okay? So, nafe-feel ko dito no, sa King of Air. Nagiging ka ditong matalino sa pagdesisyon. Kumbaga, no, ginagamitan mo to ng logic. Ganon ka mag-isip. Hindi ka basta-basta, alam mo yung tipo na hindi mo pinaiiral yung bugso ng damdamin. Ginagamitan mo to ng utak. Okay? Ito rin nafe-feel ko dito. Kumbaga, nakikitaan ko dito na merong mensahe na parating sa'yo. Pero kahit may mensahe na parating sa'yo, binasa mo nga ito pero hindi ka nagre-reply. Kasi alam mo yung tipo na pinag-iisipan mo muna bago ka gumawa ng isang hakbang o bago ka mag-reply dito or bago ka gumawa ng desisyon. Kasi nagiging logic sa sitwasyon kasi ayaw mo nang ma-experience yung mga masasakit na nangyari sa'yo. Kasi lumabas si Five of Water reverse. So, nafe-feel ko dito na nagiging ka na ditong mautak, matalino, okay? Kasi ginagamitan mo na to ng intuition. So, ito lang yung nafe-feel ko. Kasi ayaw mo na yung lumuha Kung makikita mo yung babae dito, lumuluha, di ba? So, ngayon, dahil lumabas siya ng naka-reverse, ayaw mo nang ma-experience yung pagluha. Ayaw mo nang ma-experience yung pag-iyak. Alam mo yun talagang sobra na nalugmok ka sa tao neto. So, ngayon, nagiging ka ng matalino, wais. Kumbaga, ayan ang maganda, nagiging kang wais dito. So, tingnan pa natin. So, ano namang energy ng person mo, okay? Ano yung energy ng person mo para sa'yo? Kasi nagiging ka na ditong matalino. Ayaw mo nang lumuha. Ano yung energy ng person mo? Gusto nitong kumawala. Si Eight of Air. Upright. Give me the message. Eight of Earth. Reverse. So, meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Meron ditong 24. Meron din ako nakikita dito na 4 and 2. Okay? Then, dito na sa 8 of Earth, nafe-feel ko dito yung person na Virgo, Capricorn, and Taurus. Malakas ang Virgo. Okay? Ito lang nafe-feel ko. Maybe meron kang person na Virgo. Pwede rin sabihin ko si Virgo. Okay? Then, malakas dito ang Gemini. So, nafe-feel ko dito no, sa 8 of Air. Alam mo yung tipo na umaasa pa rin tong tao neto, hindi pa rin siya bumibitaw sa'yo. Kasi iba yung tingin niya sa'yo okay? Kung makikita mo, meron dito sa sangang bulaklak. Ikaw tong bulaklak neto, pinanghahawakan ka pa ng tao neto. Kumbaga itong tao neto, hindi pa siya nasuko, hindi pa to nabitaw sa sitwasyon. Kumbaga, andun pa rin yung pag-asa, hope niya na kung saan maayos pa yung connection. Ito rin nararamdaman ko. Pero dahil lumabas si Eight of Earth, so nakikitaan ko dito, ikaw yung susi sa tao neto. Pero itong tao neto, hindi niya makita yung susi para sa'yo. Ikaw yung susi, pero hindi niya pa matagpuan yung susi para sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito na nag-iisip-isip pa ito. Okay? Nagpaplano-plano pa ito kung paano yung hakbang na gagawin niya para sa'yo.
Kasi ikaw pa rin yung kanyang apple of the eye. Ito lang nakikita ko dito. Ikaw pa rin yung apple of the eye ng tao nito. Kumbaga nakikitaan ka ng tao nito na angel or yung tipo na maybe ikaw ay mahilig na magbigay ng advice sa tao nito. Kaya hindi kanya mabitaw-bitawan eh. Kumbaga may nakita tong katangi-tangi sa'yo na hindi niya pa rin natagpuan sa iba. Kasi kung makikita mo, ang dami niyang susi dito. So, ibig sabihin nag-explore ito. Then nararamdaman ko, nag-explore to, kumbaga, before na magkasama kayo, parang hindi pa siya kontento, pero dahil lumabas siya na naka-reverse, naunawaan niya na yung sitwasyon. Okay, sa pag-explore niya, nalaman niya na ikaw pala talaga yung the one para sa kanya. Ikaw yung apple of the eye niya. Ganon. Pero ikaw, ayaw mo nang maranasan umiyak. So, nakikitaan ko dito na nagiging kang matalino, nagiging kang logic sa sitwasyon. Okay? Ito yung nakikita ko. Merong ditong magmimensahe para sa'yo or sabihin natin na receive mo to pero hindi ka nagre-react. Okay? Tingnan pa natin. Give me more information. Ano naman yung iyong naiisip sa tao na to? Okay? Ano yung naiisip mo sa tao na to? Give me more information. Ano yung naiisip mo sa tao na to? Origin, okay? The Hierophant upright. So, nafe-feel ko dito, no? Naisip mo dito sa tao nito, siya'y sumpa. Ganun ka mag-isip sa tao nito. Pasensya na, natatawa ako. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito na meron ditong Taurus. Malakas ang Taurus, ha? Nafe-feel ko dito sa origin na gusto mo nang alisan to. Gusto mo nang mawasak tong connection na to. Kumbaga, no, nakikitaan ko dito na dito ka nakatuon eh. Ayoko na. Okay, ganun yung energy mo. Then dito, no, sa The Hierophant upright. Alam mo yung tipo na marami kang natutunan, marami kang karunungan na nalaman about dito sa tao na to. Na kung saan, no, kahit masakit ang experience na naranasan mo, nagitong benepisyo para sa'yo kung paano ka na nagiging malago, okay? Kasi kung makikita mo, meron ditong libro. Kumbaga, no, nagkaroon ka ng maraming karunungan para rito, nagkaroon ka ng kaliwanagan, then napalapit ka din kay God. Kumbaga, no, naninindigan ka kay God na siya na yung bahala para sa buhay mo, siya na bahala para sa love life mo. Ganon kita nakikita, okay? Kasi ikaw yung susi. Ikaw rin yung susi para sa tagumpay mo. Ikaw din yung susi para maalisan mo to. Kumbaga, no, gusto mo na tong alisan. Ayaw mo na to. Kasi naiisip mo nito na isa tong sumpa na nangyayari sa'yo or isa tong kamalasan na ganap sa buhay mo na kung saan hindi ka nawawalan ng pag-asa. Kung makikita mo, meron dito nakasulat na hope. Okay? Ito rin nararamdaman ko. Kumbaga, no, meron ka ditong maalisan. Kung meron mga gumagawa sa'yo ng hindi maganda, maalisan mo to. Maniwala ka. Kasi nakikitaan ko dito yung light, then hope, then save. Lumabas ang save. Ngayon ko lang to napansin. Meron palang nakasulat ditong hope and light. Nagkaroon ka dito ng kaliwanagan eh. Okay, kasi nananampalataya ka kay God. Lahat ng mga pagsubok na nangyari sa'yo may dahilan kung bakit mo naranasan ito. Then nakikitaan ko dito na dahil meron kang karunungan. Nagkaroon ka ng karunungan. Nagkaroon ka ng kaalaman. Then nafe-feel ko dito na nagkaroon ka ng kaliwanagan. Kumbaga nag-moving forward ka. Hindi ka nagpa-apekto sa mga nangyayari at nagaganap sa buhay mo. Ganon ka mag-isip ngayon, okay? Ganito yung iniisip mo sa tao na ito. Siya yung naging way mo para mas lalo kang maging matatag, mas lalo kang maging matalino, mas lalo kang nag-grow, okay? Ito yung nafe-feel ko sa'yo, okay? Tingnan pa natin, ano naman yung naisip ng person mo sa'yo, okay? Ganito ka mag-isip sa person mo. Ayaw mo na, gusto mo nang mawasak tong connection yung dalawa. Kasi marami ka nang natutunan para sa connection na to. Ito rin nafe-feel ko. Mas lumago ka. Then, nafe-feel ko din dito, no? Kung merong mga sumpa na sa bloodline nyo, ikaw yung makakawasak nito. Okay? Kumbaga, no, sa mga ancestor, yung mana-mana bloodline, ikaw isa ka sa makakawasak ng mga sumpa kung bakit nararanasan mo yung jobless, broken, mga ganon. Isa ka sa makakawasak or mawawasak mo to. Kasi yung faith mo dito,
hindi nawawala nananampalataya ka kay God. Yung faith mo ito yung magtutulak sa iyo para mawasak mo to. Mga masasama o mga miserable nangyayari sa buhay mo. Okay, meron ditong pangwasak. Ito lang nararamdaman ko. Dadon, para kang para ka ditong nagbubukang liwayway. Okay? Dadon. Diba doon, bukang liwayway yun sa Tagalog. Tama ba ako? Kung mali ako, comment nyo na lang kung ano yung tamang sagot. Assignment. Tingnan natin. Joke lang yun. Tingnan natin kung ano yung iniisip ng person mo sa'yo. Give me the message. Ano yung iniisip ng person mo sa'yo? Okay. Strength reverse. Ten of Fire. Alam mo yung iniisip ng person mo sa'yo? Wala siyang lakas sa'yo. Alam mo yun, tipo na taob siya pagkausap ko or kaharap mo siya. Wala siyang tapang. Kumbaga, nawawala yung confident ng tao nito pagkaharap ka. Maybe masyado kang intimidate or sabihin natin na masyado kang independent. Ganun ka tingnan ng person mo, okay? Then, nafe-feel ko dito, Leo, energy, and Sagittarius. Aries, Leo, and Sagittarius. Ito na yung nafe-feel ko. Itong person mo, marami siyang responsibilidad. Once na naiisip ka niya, kumbaga, maybe natakot din to sa responsibilidad. Or pwede rin sabihin na nahirapan siya sa sitwasyon. Kasi nakikita niya kung gaano ka katatag, kung gaano ka ka-independent. Parang nararamdaman ng tao na ito na ang laki ng responsibilidad para mapalapit sa'yo. Ito lang nafe-feel ko. Parang ang dami niyang tatahakin or ang dami niyang pasanin. Maybe kaya naiisip niya itong tao na ito na marami siyang responsibilidad pag magkasama kayo dahil kita niya yung katatagan mo Okay? Kailangan niyang mapantayan yung energy mo dito. Kumbaga sa isang ikaw ay empress or emperor. Pero yung tao mo nasa king pa lang. Kasi ang emperor ay mas mataas siya sa mga king of king. Dahil emperor na siya ay nandun pala siya sa level ng king. Ikaw nasa emperor or empress energy na. So, nafe-feel ko din dito, nararamdaman ko dito yung tipo ng tao na pinanghihinaan siya ng loob sa'yo. Kasi, mataas ka Maybe may pagka boss. Boss type ka. At yun yung ayaw niya. Okay? Yun yung naiisip niya sa'yo. May pagka-boss type ka, mas malaking responsibilidad, mas malaking ganap, okay? Kasi hindi niya kaya yung energy mo. Maybe may pagka-intimidating ka, okay? Hindi halos lahat ito yung nafe-feel ko. Kumbaga talo mo siya sa dugo. Okay? Ito lang nararamdaman ko. Ayan, tingnan natin kung ano naman yung mensahe, kung ano yung hidden truth sa kanya. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Give me the message. Ano naman yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? You speak to me through music. So, sinasabi dito, na okay, maybe kapag siya nakakarinig ng mga music, dun kanya naaalala, parang kinakausap mo siya sa music na naririnig niya, mga ganun ba? Or pwede rin sabihin na dun kanya naaalala sa mga himig na musika. Ganun ba? Ito na nafe-feel ko. Give me more information lang yung gusto sabihin or kung ano yung katotohanan sa person mo, I knew exactly what I was doing. So, alam niya kung ano yung kanyang ginagawa. Then, ito, it was my fault, but I blame you. So, meron dito, may pagkakasala sa'yo, pero ikaw yung kanyang biniblame sa nangyayari. Kumbaga, binaliktad niya yung sitwasyon. Halimbawa, siya yung nagloloko, pero para matakloban yung kanyang kasalanan, ikaw yung parang sinisisi niya na gumagawa ng ganong eksena. Okay? Ito lang na-feel ko. Kumbaga, gawain niya, itinatapon niya sa'yo. At alam niya yun.
Alam niya yung kanyang ginagawa. Give me more information. Ano pa yung gusto sabihin ng person sa'yo? I want to tell you how I feel. Gusto niyang sabihin ngayon sa'yo kung ano yung totoo niyang nararamdaman o kung paano niya yung how I feel, kung paano yung kanyang pakiramdam sa'yo, okay? Gusto niya sabihin kung ano yung kanyang nararamdaman sa'yo. Give me more information. Ayan, tumansik na, pasensya na. I wonder if you are happy without me. So, ito yung mga tanong niya, no? Masaya ka ba na wala siya sa buhay mo? Gusto niya malaman yun. I bury myself in work to forget you. So, itong tao na ito, nagpapaka-busy para makalimutan ka niya. So, matindi yung epekto para sa kanya, no? Kasi kung makikita mo dito sa 8 of Air, pinangahawakan niya pa rin eh. Kumbaga, hindi pa siya bumibitaw talaga. Tingnan pa natin. I know I mess up everything. Alam niya din na ginulo niya ang lahat, ginulo niya yung inyong relasyon, or alam niya yung pagkakamali niya, no? Kumbaga, no, maybe may mga pangako na kayo sa bawat isa, pero dahil sa konting pagkakamali, gumuho lahat. At alam niya yun. Give me more information. Ano pa yung mensahe? My life is not as together as it seems. So, nafe-feel ko dito, no, yung buhay niya sa panahon ngayon, hindi katulad nung meron or magkasama kayong dalawa. Ngayon yun, nare-realize ng tao na ito na pamula nang nawala ka sa buhay niya. Okay? Give me more information. Ano pa yung gusto niya sabihin? Ano yung hidden truth niya? We both know I am not the one for you. Alam niya, or alam mo na parang hindi siya para sa'yo, at alam niya din yun, okay? Na hindi ikaw para sa kanya. Ganon ang prediction ng tao na to sa'yo, okay? Alam niya na hindi kayo para sa isa't isa. I'm so attracted to you. Na-attract pa rin tong tao na to sa'yo, okay? I wish I could take back my words. So, sinasabi dito, no, hinihiling niya na hindi niya nasabi yung mga salitang iyon sa'yo. Okay? May pagsisisi. Maybe meron tong nasabi sa'yo na sobra kang yung impact sa'yo. Nasaktan ka. So, itong tao na ito, hinihiling niya na sana hindi niya nasabi yung mga salitang iyon sa'yo. Then dito, no, you and I were too young. So, tingin niya, bata pa kayo nung panahon na yun. Okay? Tingnan pa natin. Ano naman pa ang gusto pa niyang sabihin? Dito sa The Hermit, yung pananahimik niya, ano yung kanyang naiisip kapag nag-iisa siya, nagmumuni-muni siya, yung mga ganun ba? Tingnan natin kung ano yung naiisip niya sa'yo kapag nagmumuni-muni siya, or kapag nananahimik siya, pag wala na siyang trabaho. Okay? Give me the message. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo kapag siya nag-iisa, nagmumuni-muni, wala na siyang magawa, yung time to relax na, ganyan. Okay? Light. Humahanap siya ng kaliwanagan. Okay? Give me my information. Yan, tumalsik to. I want you to choose. Gusto niyang pumili ikaw. Pinapipili ka niya. Give me more information. Yan. You matter. Mahalaga ka sa kanya. Give me more information. Ano pa yung gusto niyang sabihin? Kumbaga, nararamdaman ko dito, isa ka sa nagbigay ng kaliwanagan sa kanya. Or pwede rin sabihin, na magkasama kayo, no, doon niya naramdaman na hindi siya mapapariwara or hindi siya maliligaw na landas. Pero dahil sa bata pa kayo ng panahon na yun, gusto niya pang ma-experience yung mga bagay-bagay. Pero dahil na-experience niya yung mga bagay-bagay at nawala ka nga sa buhay niya, doon siya nagkaroon ng realization. Mga ganun ba? Pero nafe-feel ko. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Yana, okay, yeah. Okay, ya daw. Tama yung sinabi ko, ya. Give me more information. Ano pa yung mensahe? There is someone else. Merong involved na ibang tao. Okay? Pwedeng sabihin sa kanya. Or pwede rin sa'yo. Okay? Tinan pa natin. Give me more information. Ano pa yung mensahe? I left because you told me. Umalis siya dahil sinabi mo. Maybe mayroon ka din nasabi dito na kung saan doon niya naramdaman na parang wala na siyang panghawakan pa. Pero ngayon, nare-realize niya na baka sakali magbago pa yung isipan mo sa kanya, pero dahil may ganito ang pangyayari,
Tingnan pa natin. Give me more information. Masunurin talaga siya. You have so many choices and option. Marami ka pang mga pinipili, marami ka pang gustong mangyari or marating. So, nakikita yun ng person mo. I want you. Gusto ka niya. Okay? Gusto ka niya talaga. I want you. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Ayan, tumansik to. I hope you'll wait for me. Umasa siya na hintayin mo siya. Ganun. Give me more information. Ano pa yung mensahe? I need more time. So, naghahanap siya ng oras. Okay? Gusto pa niya ng mahabang oras. Okay? Meron dito 33, 38, 46, 48, 43. Ayan, 34, 38, 36, 38, 33. Give me more information. Ayan. I sometimes wonder if you care. So, tinatanong niya dito, no, kung minsan ba naaalala mo siya or minsan ba mahalaga, kumbaga nag-aalala ka pa rin ba sa kanya. Mga ganun ba? Ito na feel ko. Gusto niyo malaman kung nag-aalala ka pa rin ba sa kanya. I miss you, do you? So, may tanong siya. Miss ka niya? Ikaw ba? Miss mo ba siya? Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? Yan. Tingnan pa natin. Para isang dire-diretso na. Give me more information. Ano pa yung gusto sabihin sa'yo ng tao na to last? Yan. Okay na yan. Nakita ko na dito sa ito. Meron to dito, din ito. Yan. Do you care? So, tinatanong ka niya. Do you even care daw? I lie awake thinking about our future. So, meron tong pagsisinungaling about sa future nyo. Okay? I'm too afraid to talk. Takot siyang makipag-usap sa'yo. Matindi yung atraso. My life started when I met you. So, nag-start yung buhay niya nung nakilala ka niya. I'm too afraid to talk to you. 2 beses. Takot talaga siya sa'yo. Do you even see me that way? Okay, tanong niya, no? Ganun ba yung tingin mo sa kanya? Yung ganun pamamaraan? Or meron kang nasabi dito sa tao na ito na ganun mo siya tingnan? Okay? Ganun yung tanong niya. Ganun ba ako tingnan? I've never imagined so much perfection. Ayan. I am absolutely in love with you. Definitely. Okay? I don't want to lose you. You hurt me, but that's okay, I guess. Okay? Ayan. Yan po yung mga mensahe. Thank you for watching. Love and peace. Ayan. Tama yung puso ko. Peace. Thank you for watching Glow and Peace.